Masarap na ulam pagkatapos ng handaan? Tama kayo, leftovers at inihaw na isda. Kayo, anong inulam nyo? Hello everyone, it's another day and another vlog here in Winnipeg. Alam nyo ba, Winnipeg ang kinoconsider na isa sa pinakamalamig na lugar dito sa Canada. Meron ngang times ang weather dito mas malamig pa kesa sa North Pole. At akala ng iba dahil winter, boring ang buhay at lagi lang kaming nasa loob ng bahay. But actually, there are so many activities na pwedeng i-enjoy kapag winter. Isa na rito ang tobogganing, ice skating, snow tubing, at marami pang iba, snowboarding. Kaya ayan nga, habang ang mga adults ay nagbabanding sa bahay, eto namang mga kabataan natin ay nagpuntang nag-ice skating at tobogganing to enjoy the winter time. Sabi nga nila, there's no such thing as bad weather, only bad clothing. As long as okay at tama ang mga damit na suot-suot mo at you are dressing in layers, hindi ka talaga lalamigin sa labas. At syempre, iba ang saya nila kasi kasama nila yung mga cousins nila. Sa Calgary kasi sila-sila lang ng mga magkakapatid. Minsan kasama yung mga friends nila, pero madalang. Pero ang ginagawa nila doon ay snowboarding kasi sa mountain nga. Pero pinastop ko kasi nagkaroon ng injury at aksidente yung bunso ko. At isa pa sa tradition after ng winter activities like this ay pumunta sa Tim Hortons for hot chocolate. And after that ay nanood nga rin sila ng Zootopia. Meanwhile, after naming makipagbonding sa mga adults, kami naman ni Daddy ay nag-travel through memory lane. Eto pala yung dati naming bahay nung nag-start pa lang kami dito sa Winnipeg. Parang ang liit lang niya, no? Pero alam nyo, 4-bedroom yan na ipa-renovate namin. Tapos, nagkaroon din siya ng another living room dun sa basement. O diba? Ang cute lang niya, no? Tiny home ko yan eh. Pero ngayon, anong naibenta namin, iba na yung nakatira. Hello sis, sana ay mapanood mo tong vlog ko na to. Pilipino rin yung nakabili kaya alam ko na maaalagaan yung bahay. Napakaraming memories ang nabuo namin dyan sa tahanan na yan. And speaking of memories, nabalitaan namin na yung isa sa pinakamalapit sa puso namin ay nandito rin sa Winnipeg. So nagbaka sakali kami, kumatok kami sa kanila at ayan nga, after 12 years, nagkita-kita kami nila Ate Tess at Kuya Romy at Kuya Pede. And as usual, walang katapusang kwentuhan at tawanan. Yun lang muna for today. See you again tomorrow.